guys! Luto na yung aking siopaw! Yan! Kung makita kayo na ganito, sa clip to guys, kasi kinlip ko siya. So ayan, tikman natin. Yung anak ko guys, sabi ko mag-antay siya. Kasi nga, ito lang yung magiging snacks nyo talaga. And I think dinner na namin. So palamigin natin konti. And tikman natin yung aking siopaw! Yuhuu! Okay guys, tinikman ni Johan yung aking siopaw. Ayan na, may mic na tayo. And dinala niya lahat. Wala nang natira. 6 na piraso, kain niya 5. Kasi nga, tinikman niya una guys. Nagustuhan niya. Mas masarap daw this time kasi nga may cheese. So, tikman natin yung aking siopaw. Medyo mainit pa. May itlog kasi siya, tsaka cheese. Ito ang sobra. Siyempre, ganun din naman ang lasa. Kaso lang, nag-melt yung cheese, so mas masarap. Nakagawa ako to 25 pieces. Masarap pala may itlog, no? Kasi nga, hindi ko naman masyadong nilakyan. Oh guys, ayan yung cheese, oh. Ito. Masarap. Mas masarap may cheese. Sa next, try ko gagawa ako, kapalan ko talaga yung tinapay at lakihan ko. Pag gumawa kayo next, lagyan nyo ng cheese and itlog. Masarap. Promise guys, lagyan nyo ng cheese. Masarap ang siopaw. The best. Sabi ko kay Deepak, saan ba yung parang may naririnig akong naputok-putok? Dito pala, oh. Kasi nga magtatanim. Ano ba yun? Oh, magtatanim siguro sila ng palay nila. Dami nilang order, oh. Yan. Dami nilang order. Doon pa, oh. Good business, ah. Mag-ano yun sila? Magtatanim ng palay. Kaya nililinis na nila. Grabe pala, no? Hindi rin pala biro muna magtanim, ganito, ganyan. Talagang lilinisan nila. Buti yan para makuha yung mga lamok sa paligid. Hello guys! Magandang hapon. Dahil hapon na po ako nag-vlog. Kumusta ang mga araw ninyo? And happy Saturday sa inyong lahat. Kumusta naman ang mga Sabado ninyo dyan? At ako ay tingnan nyo kakatapos lang ulit sa kusina. Hindi man ako nagluto guys. Nasaan na naman ito? Oh? Hindi naman ako nagluto. Gawa nga ng may pagkain pa kami kahapon na natira. Hindi naman kami nag-dinner kagabi. Yan, upo muna tayo since katapos ko lang maghugas, guys. Magwalis na lang naman na ako sa sahig dito. So, si Deepak ay naki-birthday siya kagabi. Birthday ni Sanjay Dai. Sanjay Dai, happy birthday! And may God bless you. So, ayun, i-greet natin si Sanjay Dai dahil nanonood daw yan siya ng mga vlogs ko. So, ayun, at si Susan Bay, dito siya ulit natulog kagabi dahil nga, ay kagabi malakas yung ulan. Kaya kagabi sila ni Deepak ay late na nakauwi. At kami ay late na rin natulog guys. Dahil nga dumating sila tapos nag-usap-usap kami. At sila naki-birthday so hindi na rin kumain si Deepak kagabi. Kaya hindi man naubos yung niluto ko kahapon na chicken curry. Nilagay ko na lang sa ref. Then kami ni Johan, hindi man kami nag-dinner dahil ang kinain namin ay siopaw. Yung natira na siopaw ko guys, 2 na lang. So, ayun. At si Johan ay nagpalagay sila ng hangin sa bola ng kanilang guys, bola ng volleyball. Dahil anong tawag nito? Na parang ano bang tawag dun sa Tagalog? Nag-iisip ba? Parang may butas konti dahil parang daw sa gate kasi nagbabalibol dyan sila sa baba. So ngayon, nagpaalam siya sa akin na pupunta daw sila sa school nila
dahil sila ay magbabalibol doon. So sabi ko sa kanya, baka hindi yan safe kasi in case man na may mangyari, wala naman, ano. Pero in case lang may masugatan sa inyo, kasi hindi natin masasabi eh. Hindi yan responsible ang school. Dahil sabi ko, kahit sa school kayo, inside the school premises kayo, pero hindi ito, kumbaga walang pasok at kayo ay pumunta doon, yes, allowed kayo. Pero kasi hindi man yan, oras na ng mga pasukan, yung ganun ba. So, hindi kayo responsibility nila. So, kaya sabi ko, mag-ingat na lang kayo. So, ayun, at hindi ko rin naman siya guys mapipigilan dahil binata na si Johan. And gusto ko rin naman mag-explore siya, kung anong gusto niya, pumunta dito, pumunta doon. Kaya, ayun, at least kahit paano, magkaroon ba siya ng, maging confident ba siya and maging independent siya dahil hindi naman all the time na kami yung magiging kasama niya. Basta nire-remind ko lang siya na ayun, anak, mag-ingat lang, huwag magtiwala masyado, basta be aware ka lang sa kapaligiran mo, ganito, ganyan, ganyan. Kasi nga parang first time niya talaga gumala na siya, nawala kami. Minsan nagsasabi siya na, mama, bilhan niyo ako ng bike, ibebenta natin yung bike ko na luma, kasi nandyan pa sa baba hanggang ngayon. At ibilihin niyo na lang, bibili tayo ng mas malaki, para kung gusto kong pumunta doon sa Kambal, sabi niya, o di kaya sa kaibigan niya doon sa kabila, magbabike na lang siya. Pero alam nyo ba guys, na siya mismo nagsasabi sa akin, sa amin ng papa niya, na okay lang daw, kayang-kaya niya daw pumunta ng eskwelahan na magbike na hindi na daw siya mag-school bus. Pero alam nyo ba guys, sabi nga ni Susan Bay sa kanya, that's good, Johan, sabi niya. Pero sabi niya, hindi naman ako papayagan ng papa ko, si Deepak ba? Mas si Deepak yung talagang nagsabi. So tinanong ni Susan Bay, bakit hindi mo pinapayagan? Paano yan matututo? Sabi ni Deepak, hindi naman sa hindi pinapayagan dahil medyo hindi pa ako kampante, sabi ni Deepak, na kung mag-alam ko na marunong na siyang magbisikleta, sabi ni Deepak, pero andun pa rin yung fear namin. Siyempre hindi lang si Deepak. So sinabi ni Deepak, in-explain ni Deepak sa kay Susan Bay na hindi natin alam. Kasi siyempre hindi naman yan siya sa ngayon sanay mag-bike, punta dito, punta doon, yung ganun. So, hindi ko pa siya nakitaan talaga na responsible siya or ano. Pero darating din tayo dyan, hindi lang muna, sabi ni Deepak. Kumbaga wag muna agad-agad ba. Kasi nakikita ni Johan sa ibang bata na nagbabike, papasok, yung ganun-ganun. So, medyo kasi si Johan, hindi pa siya masyado talaga na-expose sa mga ganyan. So, darating din kami dyan. And siguro, in the right time. Kaya, ayun. Pag ready na rin ako, ready na rin si Deepak, and talagang kung ready na rin siya. Hindi yon sa nakikita niya kasi akala niya ganito, ganyan, ganyan. So, medyo andun pa kasi yung fear namin. Kasi alam niyo ba guys, dito sa Nepal, minsan nasusurprise ako, naglalakad kami ni Deepak. Ang babata pa, ka-age ni Juan, nagdadrive na ng scooter. May napanood nga ako guys sa atin, police. Nag-remind lang siya sa lahat ng mga parents, gentle reminder lang ba, na wag ninyong bibilhan ng motor o yun nga, mga scooter at ipapag-drive nyo yung mga minor de edad yung mga anak. Dito guys, ang dami kong nakikita na mga minor de edad nagdadrive na sila ng motor. Kaya minsan, pag makasalubong namin. Ito nga yung isa sa kaibigan nila ni Johan, yung kaibigan, I think relatives nila, nagulat ako guys. Nagdadrive na siya ng scooter. Yes, advantage yun. Advantage talaga yun. Pero, ang babata pa guys, hindi natin masasabi, diba? So, basta may mga nakita ako na sabi ko, ba, grabe ang bata pa. Tapos nagdadrive na, yung ganun. Yung bang, siguro hindi naman nila yung pinagdadrive sa mga malalayo. Pero maganda din naman yung marunong na. Pero yung dapat talaga, yung in the right age na talaga ba siya. Kasi hindi mo pa yan masasabi, di ba guys? So, ayun guys, wala lang guys, na-share ko sa inyo kasi parang napasok na rin sa topic natin ang ganito. Kaya pagpasensyahan nyo na dumadaan na naman ako sa inyo. And ayun, by the way pala, regarding sa siopaw na may cheese, napakasarap. Sabi nga niyon, mama, try mo kaya gumawa ng siopaw na cheese lang siya sa loob, tsaka itlog. Sabi ko, I don't think so na maging masarap siya.
Dahil nagpapasarap lalo yung feeling, di ba? Kasi medyo matamis. Although yung dough ko, medyo matamis siya, masarap. Hindi naman siya ganun katamis. Pero, masarap lang yan siya dahil nga sa feeling. Pero itry nyo guys sa mga naka-perfect na gawa ng siopaw. Of course, practice makes perfect, di ba? So, ayun. At paggawa kayo, try nyo guys, mag-slice lang kayo ng maliit na cheese. At ilagay doon with egg. Napakasarap guys. Dalawa na nga lang yung natira. So, balak ko nga gumawa ulit. Kaso lang, sabi ko, i-check ko muna ulit. Kasi, hindi naman maganda kung gagawa ko lang kahapon. Tapos gawa na naman ako. Okay, sana may sobra ako mga feeling ba. Pero wala na kasi eh. Kaya ayun, baka hopefully next week na. Ayan nyo guys, umulan. Nakaidlip ako. Umulan. Sa kabila, madilim dito, medyo maliwanag. Sila ni Johan andun sa school nila. Pumunta na nga doon sila. Hey guys, mag-snacks muna ako. Ito na lang natirang siopaw, ubos na. Si Johan nakaapat kanina ako. Breakfast dalawa, tapos dalawa pang snacks. Ayan. Try tayo guys. Tumigil na naman yung ulan. Parang ang sarap this time ng siopaw ko. Parang lalong sumarap. Nakaidlip ako. Nagising na lang ako kasi baka mamaya sakit na naman ulo ko. Mahaba yung tulog ko. Gawa ako next kapalan ko. Naliitan ko kasi para marami akong magagawa. Pwede na pang business. Promise. Sarap ng cheese guys. Kaiba. Pag nandito yung mga in-laws ko, gagawa ako nito. Damihan ko. Kasi may mga bata. Tsaka datang bilhin na ako ng malaking steamer. For sure magugustuhan nila to. Gabi si Susan Bay, pinatikim ko. Nagustuhan. Ito yung snacks ko. Simpleng flour lang. Kain sa labas, magkano na yan. Diba? Gawa na lang kami. Nag-challenge talaga akong gumawa kasi nga, parati si Yuhan, Mama, I want to eat siopaw. Kanina guys, tumawag si Dasrat. Day! Akala ko guys, nandyan na yung camera ko kasi nga, sabi niya diba tatawag siya. Pag nandyan na, yung stocks nila, pag dumating na, hindi ko naman naintindihan yung pinag-usapan nila. So, ayun, at sabi ko, Dipak, that is, about my camera. Sabi niya, hindi. Ay, okay lang. Sabi ko, gano'n, mag-antay na lang ako. Nag-order si Dipak ng chicken fried rice, nakaramdam ng gutom. Binigyan niya rin ako. Sabi ko, hindi ako kakain dahil inubos ko na yung siopaw at inorderan niya yung anak niya, chicken fried rice. Ay, wala dito si Yuhan. Hindi pa sila nakabalik. At si Yuhan, merong yung chicken fried rice. Hindi man ako kakain dahil kumain tayo ng siopaw. Mabigat na rin sa tiyan yun. May dumating. Yan na nga si Yuhan. Ay, hindi ko alam si Yuhan yan. Kasi nga, si Mandira nag-PM din sa akin. Ate Mila, nasaan ka? Ayan sila guys. Alam niyo ba yung kaibigan nila guys? Na-scold na daw yan ng nanay nung isang gabi guys. Ayaw umalis dito. Ayan sila
Oh, how are you? Yeah. You play volleyball? Yeah, we roam around the whole Nepal. Wow. What did you eat? Nothing, water. You want to eat chicken fried rice? We Come. are switching around. Do not be now. Huh? We'll order from Korea. Later, I pre-order now there. Wait. Kain daw sila. Eat their chicken roll. We'll take away, we'll order. Yeah, you ordered. How much you order? Tell to kuya to write, I pay after. La? My vlog. Oh, yan. Ayun. Ang tawa ko dyan guys sa kaibigan ni Johan. Schoolmate niya yan, grade 9 na yan eh. Teka lang guys, kasi paarapin natin. Nung isang, last, after ng school, nagulat ako. Naglalaro sa baba, nandyan naman siya. Sabi ko, Johan, hindi ba yan siya pinapagalitan ng nanay niya? Kasi pag nandito yun, tag 9 o'clock na siya umuwi, laro lang sila ng laro. Siguro naghahanap din siya ng kalaro niya and gusto niya sila ni Johan. So, ayun, sabi ni Deepak, gabi na siya. Kaya pauwiin nyo na yan kasi nga, dito papagalitan yan sila ng magulang nila pag late na sila umuwi. So, ayun. Sabi niya, nagsumbong din siya kay Johan na napagalitan daw ng nanay niya. So, ayun, at mamaya na lang po kainin ni Johan. Ayaw din naman nilang kumain ng chicken fried rice. Gusto nila yung chicken roll. Nandiyan na sila guys, nag-order lang sila. Ano yung kinuha nila? Drinks? Baka sila ng soft drinks or ano? May bit-bit oh. Sila siguro ng soft drinks. Bali si Johan yung mas pinakabata sa kanila guys. Yung kalaro ni Johan si Atis tsaka yan magkaedad. Grade 9. Galaro sila. Hala, Diyos ko, yung rose ng kapitbahay. Nasipa agad. Si Johan talaga, oh. Yan sila. Ako mo sila ng drinks.